7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pagpapasumpina sa peso-denominated bank at BIR records ni na Vice Presidente Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio pinaboran ng Senate Impeachment Court. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. Subpoena naman para sa mga dokumento mula sa dalawang kumpanya na iniuugnay sa bisi at kanyang asawa. Tinanggihan. Ilang araw matapos gawing unggoy ang Pilipino sa nag-viral na AI-generated video ng China, mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal pinaghahampas ng baton ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard. Isang sundalong Pinoy sugatan sa ulo. Bayolenteng pag-atake ng mga Chinese na unang namataang paikot-ikot at kumukuha umano ng larawan at video malapit sa BRP Sierra Madre, kinondena ng Foreign Affairs at Defense Department ng Pilipinas. Magkapatid na menor de edad hinahanap matapos tangayin ng rumaragasang tubig ang kanilang bahay sa Calamba, Laguna. Ilang gasolinahan pinipilahan na bago ang higit 10 pisong dagdag sa diesel at higit 3 pisong taas presyo sa gasolina. Grupong Manibela, may pinaplanong tigil pasada? At kapuso leading ladies ng The Master Cutter, bumida rin sa cover ng Fashion and Lifestyle magazine. Mga kapuso, pinabura ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasumpina ang mga peso-denominated bank account records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Pinapasumpina rin ang tax records ng bise at ng kanyang umano'y mga negosyo. Kaugnayan ang Article 2 ng Articles of Impeachment kung saan lilitisin ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Lahat ng yan, abangan, mamaya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong pangaharas naman ang ikinasa ng kanilang Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Yan ay nang mauwi sa pangahataw ng baton ang kalmadong pagtaboy sa mga Chinese na umikot sa BRP Sierra Madre para kumuha ng mga litrato at video. Sugatan ang 2 sundalong Pilipino at nasira rin ang rubber boat ng Navy. Nakatutok si Jonathan Andal. Hampasan ng sagwan at baton ang nakunan sa videong ito sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Kuha ito ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kaninang umaga kung saan matatagpuan ng BRP Sierra Madre na outpost ng Philippine Navy. Ang nasa mas malaking motorboat ang panig ng China. Ang nasa mas maliit naman na rubber boat ang mga taga-Philippine Navy. Lamang sa dami ang mga taga-China Coast Guard gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahabang mga pamalo na itulak nila palayo ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Sabi ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng video, nahataw sa ulo ang isang Pilipinong sundalo matapos tamaan ng baton na kahoy ng Chinese Coast Guard. Sugatan ng ulo ng sundalo na binigyan daw agad ng atensyong medikal pero pinag-aaralan kung kailangan na ang medical evacuation. Pati raw rubber boat ng Philippine Navy nasira sa gitna ng gulo. 2 tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Kwento ng AFP, mula sa Chinese Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre. Ito ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may nakaistasyong mga Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat sa mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw confrontational ang ginawa nilang pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas?
yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Tinawag ng AFP na assault ang ginawa ng China Coast Guard na inilagay raw sa balag ng alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, sa kabila ng tinawag nilang karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang karagatan sa ilalim ng international law. Itong mga ganitong actions ng China Coast Guard are totally irresponsible. They are unprofessional. They don't speak of what the Chinese Communist Party has been saying, that they are for the peaceful rise of China. Their actions on the ground show otherwise. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Sabi ng Department of Foreign Affairs, anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel ay hindi katanggap-tanggap. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa AFP sa detalye ng insidente. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dinesisyonan ng impeachment court na ipasubpina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Mula sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Well, pinayagan nga ng Senate Impeachment Court na makapagpalabas ng subpoena para makuha ng prosekusyon yung mga ebidensya na gagamitin nila sa Article 2 kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman nitong si Vice President Sara Duterte. Mel, yan ay yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, pati na yung sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Scarpio para sa mga taong 2007 hanggang taong 2021 tulad ng hinihingi ng prosecution. Ayon sa Senate Impeachment Court, hindi maihihiwalay ang mga bank accounts ng mga mag-asawa katulad nitong sina Vice President Duterte. Pero mga peso accounts lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpoena dahil kailangan ng pagpayag o consent ng depositor para mabuksan kung mga foreign bank accounts ito. Kasama rin sa mga pinapasabpina ng korte ang bank accounts ng 19 na iba pang mga kumpanya at ng kumpanyang Carpio Lawyers. Bukod sa bank records ng mag-asawa ay pinayagan din ng korte ang subpina sa mga record ng umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Pinapasabpina rin ng korte ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax returns ni Vice President Duterte at ng kanyang umano'y mga negosyo sa July 30. Ang deadline ng korte para maisumite ang mga dokumentong ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon na makapagpapatunay na may umano'y hindi maipaliwanag na yaman ang bise-bagay na lampas daw sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang maging vice-presidente siya na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon naman sa Korte, Mel, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena, hindi otomatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sa Korte na i-exclude o wag isama ang mga ebidensyang ito oras na dumating na sa Article 2 ang prosecution. Narito ang pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent.
Mel, bagaman humingi na ngayon pa lamang yung prosekusyong subpoena para sa mga dokumentong yan, mga ebidensya na yan, matagal pa natin makikita yan na ipasok dito sa korte dahil Article 2 pa yan, pang-apat, pandulo doon sa presentasyon ng prosecution sa kanilang articles of impeachment. Kanina nakausap natin si Atty. Michael Powad, abogado ng Vice Presidente. Wala pa silang plano kung iaakyat nila ang desisyong ito ng Senate Impeachment Court sa Supreme Court. Ngayon sa BIR, nakita na natin to, Corona Impeachment Trial. Ang mangyayari ngayon, hihingi ng permiso ang BIR Commissioner sa Presidente para bigyan ng otorisasyon na buksan itong mga BIR records nitong si Vice President Duterte at ng kanyang asawa at ng mga umano'y negosyo niya, Mel. Joseph, ang sabi mo nga sa report mo kanina, no, subpoena pa lang yan, yung desisyon, ano, ha? At ibang usapin yung kung tatanggapin bang ebidensya ang mga records na yan. Meron bang proseso na pagdaraanan para matanggap ito bilang ebidensya? Correct. Mel, sinabi na nila yan sa kanilang answer pa lamang, no? Dito sa Senate Impeachment Court. Ang posisyon kasi nila, Mel, dyan, ay hindi kasama yan. Hindi yan isinama dun sa dalawang complaints, impeachment complaints, yung sa Bala and Cabrera. Hindi nyo naman sinabi na may mga AMLAC records, mga ganyan. Nakuha nyo na lamang yan during the House Committee on Justice. Ang bottom line, ang sabi ng defense, hindi nyo yan nakuha dati, hindi yan kasama. So therefore, pagdating natin, Article 2, presentasyon, sasabihin ng prosecution, ito po yung ebidensya, BIR records, AMLAC. Ang sasabihan ng defense, oy, hindi kasali yan sa original, dapat hindi isali yan. So ganun yung mangyayari, pero matagal pa tayo, Mel. Article 4 bukas or this week, Article 1, number 2 pa lang tayo dun sa presentation ng evidence na, Mel. Sabi mo nga yan kanina, pero teka, bago itong desisyon na i-grant yung subpoena, parang nagkaroon pa ng mahabang diskusyon, di ba? Tungkol dyan sa aligasyong, sabi, fishing expedition laban sa prosecution. Na-resolve ba ito, Joseph? Paano? Same reasoning din, Mel. Ang sinasabi, ang laging sasabihin ng defense ever since ay wala naman yung mga Cabrera and Zabala na complaints na sinabi ng mga ganitong mga ebidensya. Nakuha na lamang yan, according to the defense, na ebidensya during dun sa pagdinig ng House Committee on Justice. Kaya sinabi nila fishing expedition. Ang sabi naman ng korte, sige, buksan na lang, tingnan na lang natin. Anyway, nakaspecify naman yung mga kailangang gawin o kailangang makita at pinapakuha ng prosecution. So, kunin na lang and then let's discuss kung pwede yung isama as evidence pag dumating na yung panahon na pag-uusapan na natin yung Article 2, Mel. Ito pa isa, Joseph. Bakit peso account lang? Bakit hindi kasama yung dollar? Meron bang ganon sa batas, Joseph? Yeah. Yes, Article 6426, kung tama yung binigay ni Atty. Tongol. Nakita na natin to dati kay sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Pag foreign accounts, Mel, kailangan ng consent noong may-ari o yung depositor. Kailangan na sabihin niya, sige, buksan nyo. Ginawa naman yon dati ni Chief Justice Corona, nag-waiver siya. But this time, ang sabi ng Senate Impeachment Court, Presiding Officer Chisa Escudero, hindi yan sisama sa subpoena kasi kailangan ng consent. So yun lang, 6426 dapat may consent o may permiso o pinapayagan ng depositor na pabuksan yung dollar accounts. Context lang, Mel, kaya may dollar accounts kasi yung report ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, bukod sa peso accounts, meron din na mga transaksyon na dolyar, allegedly, at tinota lang into peso ng AMLAC. So kaya meron tayong nakita doon na bakit meron ng foreign accounts na issue. So yun yung context ng Mel. Maraming salamat sa iyong paglilinaw, Joseph Morong. Sa iba pang balita, hinahanap pa rin ang magkapatid na menor de edad sa Calamba, Laguna matapos tangayin nang rumaragas ang ilog ang kanilang bahay kahapon. Halos 200 residente pa ang nawalan ng tirahan. At nakatutok si Ivan Mayrina. May nag-landslide po dito sa Riverside sa Mapagong. Kailangan po namin ng tulong. May mga natrapa po tao dito. Sa biglaang buhos ng ulan sa Calamba, Laguna kahapon, biglang rumagasan tubig sa ilog sa Barangay Mapagong. Sa lakas ng agos, tinangay ang mga nakatirik na bahay sa tabing ilog. May mga na-landslide pong mga bahay. May mga naanod po mga tao. Kailangan po namin ng tulong nyo. 2 bata, edad 7 at 11, ang hanggang ngayon ay nawawala. Panalangin ng kanilang amang si Alberto. Mahanap ang mga anak para man lang maipagluksa ng maayos.
tanggap na po namin na kung wala na talaga sila. Basta makuha lang po namin sila. Kahit makakita man lang po. May living ng maayos. Kahit yun na lang po. Hanggang ngayong araw sinuyod ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at ilang volunteers ang ilog na tumatawid sa 5 barangay. Hindi ko naman po akalain na ganun yung ulan. Kasi umalis po ako ng bahay. Mainit pa po eh. Maganda pa panahon eh. Biglaan po talagang ulan malakas. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat ang malakas sa buhos ng ulan sa Laguna kahapon. Pero ayon sa lolo ng mga nawawala, may pananagutan ng warehouse na nakatayo sa likod ng komunidad. Tinambakan daw kasi nito ang agusan ng tubig at pinaderan. Sila nagtambak ng lupa doon sa kabila. Hindi yung mangyayari ho yun. Kasi kahit anong ulan, yung tubig lumalabas lang sa flooring namin. Pero hindi yung gano'n na napupuro ng tubig yung ibabon. Patuloy naming sinusubukan na makuha ang panig ng warehouse. Samantala, nagpapagaling sa ospital ang 4 na unang na-rescue. Ayun po yung nag-landslide. Ayon sa Calamba LGU, 7 na bahay ang nagiba kasunod ng malakas sa agos sa ilog. 25 iba pang bahay ang apektado. Katumbas yan ng halos 200 individual na nawalan ng tirahan. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan at hinikayat ang mga residente na lumipat sa pabahay ng gobyerno. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 tripulanting Pilipino na ang nasawi sa tensyon sa Black Sea. 12 Pilipino pa ang sugatan ng puntiryahin ng drone strikes. Ang 9 na mga barkong may mga Pinoy crew. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng tensyon sa Black Sea at drone strike sa ilang barko rito, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 2 tripulanting Pinoy ang nasawi. 2 ang fatalities. Yung isa, mga July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified our dear seafarer and we have communicated with the family of the seafarer and are arranging for his repatriation and of course the assistance by the DMW OWA to the family. Yung second, it just happened yesterday. So we are still in the process of reaching out to the family of the seafarer. But rest assured, within the day, we shall have communicated with the family as well as will provide assistance to the family. 12 Pilipino naman ang sugatan, 8 pa ang ginagamot habang 4 ang naiuwi na ng Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipinong nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, partikular sa hilagang bahagi nito na nasa dulo ng Ukraine. 89% sa mga Pilipinong ito ay nasa maayos ng kalagayan, bagaman kailangan ng tulong mula sa psychosocial counseling hanggang sa repatriation. Maayos na rin yung kanilang repatriation at as soon as possible. Pero kayo po, Sec, nakausap niyo po ba sila? Yung itong mga... Not all of them. We have been in touch with some of them, yes. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa kanilang mga pamilya at sa may-ari ng mga barko o manning agency ng mga Pinoy. Naglabas na rin ang advisory ang DMW na nagpapaalala sa karapatan ng mga tripulanteng Pinoy sa mga lugar na merong warlike situation tulad ng sa Black Sea. Divert all voyages if and when there is a continued voyage to these high-risk warlike areas to ensure that the seafarers are granted prior to voyage the right to refuse sailing. No discrimination on any seafarer. Sinisilip na rin daw ng DMW ang posibleng pananagutan ng mga ship owner. Kung naiulat nila ng tama at sa panahon bago pa man maglayag yung barko, na may plano silang magdala ng tripulanting Pilipino sa Black Sea. As you can see from the map over there, it's an enclosed body of water. So they would have to fly them at some point. And they would have to already know na papunta ng Black Sea. Kasi ang mga napapaligiran yan ay mga puertong hindi pangkaraniwan. Danating ko, nakatutok, 24 oras. Bago madesisyonan ang pagpapasupina sa bank records ng bise at kanyang asawa, naging mainit muna ang diskusyon sa ibang issue. Kabilang dyan ang pag-ungkat ni Senador Robin Padilla sa hinaharap niyang reklamo kaugnay ng Senate shooting. Bagay na pinunto na ibang senador na labas na sa impeachment trial. At nakatutok din live mula sa Senado si Sandra Ginaldo. Sandra?
Yes, Bel, naging mainit nga ang talakayan, hindi dito sa impeachment court pero hindi dahil doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kundi maging doon sa mga reklamo naman na kinakaharap ng ilang senator judges. Sa pagsisimula ng impeachment trial, tumayo si Senator Judge Robin Padilla. Pero hindi tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang tinalakay niya, kundi tungkol sa reklamong obstruction of justice na kinakaharap niya sa ombudsman. Sinagot niya ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya naghain ng counter affidavit para maipaliwanag ang kanyang panig. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Hiling niya sa impeachment court, mabigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Sumunod na tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tutulan at talakayin sa impeachment trial ang mga isyong wala namang kinalaman sa bise. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Punto niya, sa sesyon ng Senado ito dapat tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Sumunod na nagsalita si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagpuntong konektado naman sa impeachment trial ang aniyay pagbabanta sa ilang senator judges. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din niya ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa anomalya umano sa pondo ng SEA Games noong administrasyong Duterte. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. Pero sabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa pahayag ni Padilla, buti naman po at meron siyang pinakita no, na isang counter affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And
it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says, and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Bagay na kinontra ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. We are in possession of the original filed copy of the counter affidavit bearing the official stamp of the Ombudsman. The counter affidavit fully sets forth the defenses and the factual basis laid down by Senator Padilla regarding the alleged obstruction of justice case filed against him. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Mel, bukas naman ay sasalang dito sa impeachment court itong si NBI Chief Melvin Matibag. Kaugnay pa rin po yan doon sa umunay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Susunod, ang mga anggulo at motibong sinisilip ng pulisya kaugnay sa pamamaril ng vlogger sa Caloocan. Payout ng 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift program ng DSWD umarangkada na. At You're My Favorite Song star Clifford, sinorpresa ng mga tagahanga sa isang fan meet at post-birthday celebration. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Pagtoyo, ala.